So hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, grabe na po, as in, sobrang lala na po ng ating Vice Presidente. Like parang pinapatunayan niya talaga na naay na jud something sa kanyang pag-iisip. Biruin yung mga minamahal, yung kanyang kinikilos is a shameful act campaign. Imagine nyo yun na para bumango yung sarili niya. Para magmukhang kaaya-aya yung kanyang posture, yung kanyang kilos, yung mismong siya, kailangan niya pang manira ng ibang tao. Pero mga minamahal, yung punto dito, despite na ginagawa niya yun, like pinapabango niya yung sarili niya, diba, habang sinisira niya yung iba, mas lalong napapansin ng mamamayang Pilipino na nasa tamang pag-iisip pa ba itong si VP Sara Duterte. Dahil unang-una, abogado itong si VP Sara Duterte, and yet nag-aakusa siya kay First Lady, diba? Kay First Lady Liza Araneta Marcos na sangkot daw di umano sa drug overdose at yung isa niya daw nakasamahan ay nategi dahil daw doon sa pangyayaring yun, at nasa listahan daw po ng police report. Nangunguna pa daw po itong si First Lady. Sobrang lala na po mga minamahal ng obsession ni VP Sara Duterte dito kay First Lady Liza Araneta Marcos, to the point na naging unprofessional na siya. Masira lang si First Lady at mapabango ang kanyang pangalan. Okay lang naman sana mag-akusa kung meron kang kaakibat na ebidensya. Kaso paano po mga minamahal kung nag-aakusa itong ating Vice Presidente na naturingan pamanding isang abogado pero wala naman pong hawak na ebidensya? Now, paano po mapapatunayan ni VP Sara Duterte yung kanyang mga aligasyon dito kay First Lady? Baka umabot na naman po tayo sa punto na pares sa nangyari sa pagbabanta niya kay PBBM na biglang umakambyo. Baka umabot na naman po sa ganon kapag si VP Sara Duterte ay nasukol dito nga po sa kanyang mga aligasyones na wala naman pong matibay na ebidensya laban kay First Lady Liza Araneta Marcos. Okay, sabihin na lang natin na mayroon tayong hidwaan. Sabihin na lang natin na hindi kayo nagkakaintindihan. Pero yung punto kasi dito mga minamahal, bakit kailangan pa nasirain ni VP Sara Duterte itong si First Lady, wala namang ginagawa si First Lady sa kanya. Tapos ang irarason ni VP Sara Duterte mga minamahal ay pinahuli daw para matakpan daw di umano yung issue, diba? Patungkol nga po sa pagpahuli sa kanyang ama. Alright, so meron na kayo papakitang video sa inyo mga minamahal at kayo na lamang po ang humusga. Tahasan pinangalanan ni Vice President Sara Duterte si First Lady Liza Araneta Marcos na sangkot niya sa drug overdose sa At isa pa, may napansin ako mga minamahal. Lahat talaga ng kaaway ng mga Duterte, lagi nilang nire-relate sa droga. Just like what happened to the former senator and attorney na si Leila de Lima. Diba? Papaimbestigahan lang naman sana noon ni De Lima itong Davao Death Squad. Ano yun nangyari? Binaliktad siya. Na-involve siya sa droga. Katulad din ni Arshirto, ini-involve din sa droga. Diba? So, yung punto kasi dito mga minamahal, bakit parang same lang yung pattern? Na kapag meron kayong hinihate, na pag meron kayong kinagagalitan, bakit ang ending nito ay hindi drug dealer yan, ay droga yan? Katulad kay BBM, ini-insist nyo na bangag. Pero wala naman kayo matibay at sapat na ebidensya. Alright. Estados Unidos. Ayon sa pangalawang Pangulo, makikita ang pangalan ng unang ginang sa police report na may kaugnayan sa nasabing insidente. Iginiit din ni VP Sara na ginamit lang ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa isyu ng kinasangkutan ng unang ginang. See? Diba? Tapos sasabihin mo na ang Marcos administration di umano
ang mahilig gumawa ng diversionary tactics. After ng sinasabi ni VP Sara Duterte na bigas issue, biglang lumabas yung nagreklamo kay Congressman Pulong. Sabi mo, yun ay parte ng diversionary tactics para matabunan yung mga issue. Pero ano to yung ginagawa mo, VP? Hindi ba't mas malinaw na ito yung totoong diversionary tactics dahil wala kang sapat at malaki ang ebidensya na nagpapatunay na itong si First Lady Liza Araneta Marcos ay kasama, involved sa drug overuse doon sa Estados Unidos. Pero yung complainants doon kay Pulong Duterte, kitang-kita at meron namang hawak na ebidensya na siya ay nanakit. Physical abuse yung ginawa sa isang bugaw ni Congressman Pulong Duterte. So, kung mapapansin yung mga minamahal, bawat accusation sa kanila, merong kakibat na ebidensya. Diba? Sasagutin lang nila yan at kung paano lang nila i-handle yung mga sagot dyan. Kaso, itong mga Duterte, pag gumagawa ng issue, wala po silang basihan. Puro bunganga lang. Kung ginagawa mong basihan ng isang vlogger na si Maharlika, kawawa ka naman, VP. Mahiya ka naman sa balat mo. Ginagatasan mo yung vlogger ninyo. Utos nyo lang rin naman, siguro yan. Diba? Continue. Nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. At kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos. Doon sa loob ng kwarto si First Lady Liza Marcos at nandoon sa police report, okay, yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon ay bigla na lang nila hinila. Kinidnap, kinuha, pinupot, si Pangulong Duterte. Hindi ba mas malinaw to, mga minamahal, na diversionary tactics yung ginagawa ni VP Sara Duterte? Diba? Para mailihis yung ginawang kabalbalan ng kanyang kapatid sa di umano'y isang bugaw na kanyang kontak. Gets ninyo, mga minamahal? Ginagawa niyang police report si Maharlika at itong si Harry Roque. Tama ba yun na gawin mong source yung dalawang yun? Na ano yung credibility ng mga taong yun? Diba? Alam nyo, instead sana na si VP Sara Duterte ay tumulong sa mamamayang Pilipino, tumulong sa ating presidente, tumulong kay PBBM, sa ating bansa. Ano yung ginagawa niya? Shameful campaign. To the point na siya na mismo ang nagpapahiya sa kanyang sarili. Alam mo, VP, sobrang lala mo na. We cannot take this anymore. Kung po pwede resign as early as much as possible. Kasi you are the worst, among the worst Vice President ever we had in the Republic of the Philippines. Ikaw yung pinaka-worst nightmare ng humigit kumulang 115 million katao ng mga Pilipino. Nakakaya. Pero wala tayong magagawa, mga minamahal. Elected itong si VP Sara Duterte. Diba? So ngayon, yung punto natin dito, instead na mag-elect tayo, diba mga minamahal? Instead na mag-elect tayo ng mga katulad ni VP Sara Duterte, diba yung katulad ng mga Duterte, bakit hindi na lang natin, diba mga minamahal, bakit hindi na lang po natin subukan na ipasok sa Senado itong si Benhur Abalos? Diba? Meron ako ipapakita sa inyo, mga minamahal. Lalo pa itong si Benhur Abalos ay nakakuha po ng endorsement kay Leni Robredo. Na itong si Leni Robredo ay pure Filipino, pro-Philippines at pro-Filipino. Diba? So basahin natin. Alyansa para sa bagong Pilipinas senatorial candidate Benhur Abalos has gained the coveted endorsement of former Vice President Leni Robredo just over 2 weeks to go before the midterm election. So, imagine that, mga minamahal, na makakuha ka ng isang endorsement galing sa isang public servant na mayroong tinatawag na transparency
na meron po siyang hold na accountability. So kung pinagkakatiwalaan siya ni Leni Robredo, bakit hindi na din na lang natin gawin? Diba? Lalo pat itong pananaw ni Madam VP Leni ay talaga nga namang maka-Pilipino, para sa tao, para sa mamamayan. So sabi dito, Abalos gains Robredo's endorsements as full near. So siguro, mga minamahal, who am I to judge naman, diba? Madami nagagalit na bakit daw in-endorse ni Leni Robredo itong si Benhur Abalos. Para sa akin, it's not about the color. It's about the person. Kasi mga minamahal, ang gutom walang kulay yan. Ang kahirapan walang kulay yan. Ang pangangailangan walang kulay yan. So huwag natin kulayan ng bawat bagay. Instead na magkasundo na lang tayo, well at least pinapatunayan natin na ang pink at ang mga red, pulahan, ay nagkakasundo at ang magulo lang talaga dyan mga minamahal, walang iba kundi itong sino? Mga minamahal, itong mga DDS. Sila lang yung nagpapagulo sa ating bayan. Diba? At saka mga minamahal, takasang pinagmalaki ni Vice Ganda rin. Ngayon naman papakita sa inyo mga minamahal. Takasang ipinagmalaki ni Vice Ganda na ang kanyang senador ay si Kiko. Diba? At itong si Benhur Abalos. O yun o. May papakita ko sa inyo mga minamahal. O, di pwede mawala sa top 12 ang tapat at totoo. Kaysa naman yung mga walang kwenta ang pumapasok. Dito na ako, Benhur Abalos. Kaysa naman ipasok nyo, katulad ni Jimmy Bundok, di ba? Na, huwag nyo na lang ako iboto kung hindi nyo lang din naman iboboto yung kasama ko. Kasi useless lang din. Para saan pa din kung mananalo ko. Kasi, hindi natin, tawag dito, hindi natin makakayanan, diba, ang boto para sa impeachment. Kasi yun lang naman yung rason nila eh. Tumakbo sila para hindi ma-impeach itong si VP Sara Duterte. Diba? Dapat sana tumakbo ka para sa mamamayang Pilipino. Hindi ka tumakbo para sa isang tao lamang na dahil gusto nyo ipagtanggol, dahil gusto nyo, diba, matapos yung kanyang problema sa impeachment. Diba, nagigets ninyo mga minamahal? At ano yung hinohold ng mga taong yan? Tanungin ko nga sa inyo, meron na bang napatunayan yung mga taong yan? Samantalang itong si Benhur Abalos, nung siya ay DILG Secretary, sobrang dami mga minamahal ng kanyang nagawa. Diba? Pinag-resign yung mga pulis na sangkot di umano dito sa droga. Diba? Courtesy resignation. Ang dami pang ginawa mga minamahal ni Benhur Abalos. Sa Mandaluyong, di ba? So, laki din ang improvement ng kanyang lungsod. So, kung kanyang lungsod pa nga lamang mga minamahal ay malaki na yung improvement, so kaya niya din niyang gawin. At malaki yung kanyang maiaambag sa bansang Pilipinas. Hindi natin pwedeng i-elect yung Duterte dahil in the first place, masisira lang po nila yung image ng ating bayan. Diba? Just like what happened kay Robin Hood Padilla. Meron ba tayong napala? Meron bang naging mabuti nung na-elect itong si Senator Robin Hood Padilla? Naging maunlad ba yung bansang Pilipinas? Nakatulong ba si Senator Robin Hood Padilla sa bansang Pilipinas? Hindi, tanong ko lang sa inyo mga minamahal. Kasi kung nakatulong, bakit naman hindi? Kaso sa ating nakikita, masyado siyang papansin, attention seeker. Every time na nagkakaroon ng hearing, gustong merong highlight. Pero yung highlight niya, he didn't know na he sounds and he look like stupid sa kanyang mga pinagsasabi. Diba? Instead na iboto yung Duterte, sila Camille, at itong si Amy Marcos, bakit hindi natin ipasok sa Senado si Kiko Pangilinan? Si Kiko at itong si Benhur Abalos. Diba? Kasi yung mga public servant na yan, literal na public servant talaga yung habol. Imagine nyo nagtsatsaga sila, mga minamahal, para sa atin. So bakit hindi natin subukan? Sila yung nag-e-effort na tumakbo para pagsilbihan tayo. Kasi sila mismo, mga minamahal, nakikita yung bulok na klase ng sistema na meron tayo. So, tayo na ngayon tinutulungan
So, dapat tulungan din natin yung sarili natin, mga minamahal. So, para matulungan natin yung sarili natin, bumoto tayo ng tama. Diba? Huwag nating lagyan ng kulay. Sa mga kakamping dyan na nilalagyan ng kulay at sinasabi na, buti na lang di naging presidente si Lenny. Ganyan-ganyan. Sana isipin nyo yung bawat lumalabas sa bibig ninyo. Bago nyo sabihin yung mga ganyang klaseng bagay. Masyado kayong panatiko. Walang masama doon, mga minamahal. As long as nagiging balance ka naman sana. Dapat no to trapo tayo. Alam niyo yun? No to trapo. At yung pinakamalaga dyan, mga minamahal, yung binibigyan tayo ng mga senador ng magandang layunin at oportunidad. Diba? Gets ninyo? Kasi sawa na tayo sa hirap eh. Ulit-ulit na lang. O itong si Kiko, hello, goodbye gutom. Hello, pagkain. Diba? Ito naman si Benhur Abalos. Tahimik lang, pero sumisigaw ang gawa. Nagigets ninyo, mga minamahal? Kumbaga, para sa akin, yung inindoso ni Leni Robredo, syempre kilala niya yun eh. So, who are we to judge? Diba? Kilala niya yung tao. It's not about gabitan. It's about the pangangailangan ng ating bansa. Mas okay na inindorso niya si Abalos at si Kiko kaysa naman inindorso niya yung Duterte. Diba? By the way, yung kay Marcoleta, mga minamahal, matagal na pala yun. Ginagawa na talagang issue ng mga kabilaan. Which is pangit. Diba? So, sabi dito, Alyansa para sa Bagong Pilipinas, Senatorial candidate Benhur Abalos has gained the coveted endorsement of former Vice President Leni Robredo just over a week before the midterm election. And may reason yan behind that. The endorsement took place as Abalos, former Department of Interior and Local Government Secretary, and Metropolitan Manila Development Authority or MMDA, Chairman visited Robredo in Naga City on Wednesday. So, matagal na po natin siyang kaibigan. Naging mayor siya ng Mandaluyong. Matagal siya. Mayor ng Mandaluyong na matagal na panahon. Naging DILG secretary po siya. Isang napakalaking DILG secretary at naging MDA chairman. At ngayon ay tumatakbong kandidato bilang senador. So, she recalled how Abalos reportedly extended help to Naga in times of need, especially during Typhoon Christine. Nung bagyong Christine, pabalik-balik siyang nagatabang. Ano lang pati, silensyo lang na nagtatabang. Alam nyo yun yung tahimik lang pero tumutulong. Hindi katulad ng iba, katulad sa mga Duterte. Tumutulong pero nandoon yung video dito, video doon, parang mga pakitang tao. Etong si Benhur Abalos, malabo. Hindi siya ganun. Talagang literal na tulong talaga, public pa sa public servant, yung kanyang ginagawa. At I think, yun yung yapak na dapat nating ibinoboto, ipinapasok, di ba, sa Senado. Alright? So, mga minamahal, yun lamang po. Pahingin lang po ako ng comments ninyo, likes and share, and also, don't forget to click the subscribe and hit the notification bell, mga minamahal, for more update. Yun lamang po. Ingat, mga kababayan.